Samantala, dumalo sa forum ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang mga depositor ng nagsarang Export and Industry Bank. Ang ilan sa kanila, plano raw kasuhan ng mga opisyal ng bangko. Narito ang report ni Julius Segovia. Hindi kami joker dito. Pera po namin yan. O ang ano naman ho, ang sagot ng PDIC sa mga taong pareho namin. Tao lang kami. Galit ang ilang depositors ng Export and Industry Bank gaya ni Ana Maria Katigbak sa pagpapatuloy ng Depositors Forum ng PDIC sa Makati Coliseum. Ni wala man lang daw kasing senyales o abisong mababangkarote na pala ang bangko. Kaya ang ilan sa mga depositor na dumalo sa forum sa Mandaluyong, magsasampa raw ng kasong syndicated estafa laban sa mga opisyal na nagsarang bangko. Ayon sa kanilang abogado, pinapaniwala raw ang mga depositor na kaya pang tugunan ng Export and Industry Bank ang mga pananagutan nito. Biro nyo yung pinress release ng Export Bank, ng EIB, na sila ay mag-merge na with BDO na wala naman palang katotohanan. Hinayaan nilang i-press release for several days para malinlang yung mga depositor. Tuloy naman ang Depositors Forum ng PDIC na siyang umako sa nabangkaroting bangko. Kung may 10,000 pisong deposito pababa at walang utang sa bangko, matatanggap na ang kanilang pera simula sa katapusan ng Mayo. Pagigit 10,000 hanggang 500,000 pesos ang pera. Sa katapusan naman ng Hunyo, maaaring mag-file ng deposit insurance claim. Pero ang problema, ang mga depositor na higit 500,000 pesos ang pera. Mababayaran ito kung sakaling maliquidate yung bangko and the bank still has enough assets na para ipaghati-hati sa kanyang pinagkakautangan, kasama na po dito yung mga uninsured depositors. Sinubukan namin kunin ang panig ng Export and Industry Bank pero di sila nagpaunlak ng panayam. Julius Segovia, GMA News. Samantala, dinidig kanina sa Korte Suprema ang mga petisyon kontra sa pagbili ng COMELEC ng PCOS machines ng Smartmatic. Git ang mga grupong kontra sa pagbili ng PCOS, paglabag ito sa procurement law. Dapat daw, dumaan ito sa bidding dahil nag-expire na ang kontrata sa pagitan ng COMELEC at Smartmatic noong December 2010. Ayon naman sa mga mahistrado, may exemptions daw sa ilalim ng procurement law na pwede maging basihan ng COMELEC sa pagbili ng PCOS. Nanindigan din ng COMELEC na wala silang nilabag na batas at makakamura ang gobyerno kung bibilhin ng mga makina kaysa rentahan ito. Sa ngayon, isang PRO ang pumipigil sa COMELEC na bilhin ang mga PCOS machines. Kung hindi mareresolba ang issue ngayong buwan, posibleng balik mano-mano ang 2013 elections ayon sa COMELEC.